Hello po. Ang atin po ngayon. Hello po. Magandang araw po. Ang atin po ngayong babasahan ng tarot card, ito ay katuwaan lang po Inuulit ko po ito ay for entertainment use only. Magbabasa po ako ng tarot na ang pangalan po niya ay si Cathy Cruz Gonzaga. Kilala nyo na ito kasi from the name na si Alex Gonzaga, kilalang kilala na vlogger at the same time may pagkakomedyanting bata, makulit at mabait naman. Ito ay marami ng kinasangkutan din ng mga usapin. Pero dito, ito ay tarot na para sa kanya. Siya ay pinanganak noong Enero 16, 1988. Ito po ay nakuha lamang namin dito sa info. So, again, for entertainment use, eto na po tayo, tarot kay Alex Gonzaga. Bilang isang Enero, ang mga Enero ay talagang masayahin, makukulit, pero sila yung mga tipong sensitibo. Hindi sila nagpapakita ng emosyon na lungkot, puro saya, pero dito natatatak sa isip nila at gusto nila ng laging challenge. At hindi rin sila sumusuko sa mga pagsubok. Yan ang mga Enero. Ayan na. Ito po ang unang tarot niya. Naku, kinakailangan siya mag-ingat. Siguro, kung gusto niya nang magkaroon talaga ng fulfilling na baby, pag-iingat sa matres o pag-iingat sa bawat galaw. Dito naman, naghahanap siya. Ito ay paghahanap niya sa kanyang sarili, sa mga karir na pinapasok niya, pinag-iisipan niya. May mga galaw siya na talaga namang hindi niya gustong makasakit. Kaya lang, because of pagiging makulit niya, at saka ayaw niyang magsalita ng hindi maganda, kaya lang, kusang lumalabas sa bibig niya, kasi nga, siya yung happy go, lucky. Parang alam mo yung sa kanya, sasabihin niya walang ibig sabihin. Magsasalita siya, walang ibig papuntahan. Ibig sabihin, walang mali siya. Pakaingatan ang kanyang matres talaga. Kanina pa ito. Siguro, magkakababy na hindi siya. Ayan. Marami siyang plano. Yung nakikita natin sa kanya na pagiging makulit, seryoso pala siya sa kanya pag nag-iisa siya. Ang dami niyang plano sa mga mahal niya sa buhay, ang dami niyang plano sa kanyang sarili, at talaga namang napaka-helpful niya para sa asawa niya. Before, marahil ito ay nakaraan na. At kahit hanggang ngayon, dinaranas niya ang maraming batikos. Ayan. Yung mga pulang yan yung mga sibat na kanyang dinaranas. Ang hindi natin nakikita kung anong laman ng isipan niya. Pero, ang sabi dito, nagtatampo siya talaga sa mga tao. Mas nakikita ang pagiging akala nila galaw-gaw, magaslaw, or something. Sa kanyang karakter, hindi nakikita ang sincerity. Nakatakda talaga siyang maging asawa ng isang politiko. Pero para sa akin ito pag-iisip Kasi ang kanyang esposo, ito esposo niya. Ang daming mga plano, ang daming mga balak. Hanggat maaari, dahan-dahan lang. Kung gusto niyang tumaas pa ang posisyon na kanyang asawa sa politika, pagsabihan niya na dahan-dahan lang. Maraming espada, maraming kaakibat na mga kwento, maraming kaakibat na obligasyon. May dadanasin future ito. May dadanasin na intriga itong si Alex Gonzaga, pero ito ay isang intrigang walang katotohanan. Tungkol ito sa kanilang pagsasamang mag-asawa. Dito susubukan ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Isang anino ang pipiliting gumawa ng mga kwento o gumawa ng isang bagay na maaaring makarating sa pandinig ni Mrs. Alex Gonzaga, pero kinakailangan niyang pakaisiping mabuti kasi dito susukatin ang pagtitiwala sa asawa.
Mhm. Siguro kailangan niya magpaalaga sa isang doktor ng pagbubuntis. May dapat talagang pag-ingatan. Again, sa matres ulit. Napakahina ng mga kapit at siguro kailangan din niyang mag-bed rest. May dalawang plano. Sa karir ito, may dalawang gagawain siya. It's either pelikula ito or setcom. TV setcom. Mananatili siya na lalaban para sa pagmamahal na meron sa kanyang puso sa asawa niya. Ito yun. Ayan. Yan ang asawa niya. Talagang ipinaglalaban niya. Alam mo, sa kanilang dalawang magkapatid, siya ang parang lalaki. Ayan. Galaw-gaw na magaslaw na hindi mo maintindihan. Pero, napakabuti ng puso niya. Alam niyo yung hindi lang nakikita ng iba. Nakikita lang ay kamalditahan, kengko yan. Ano siya, ayan o, she is a giver. She is a happy pandit. Ito, nagdadalawang isip lagi siya sa lahat ng mga ginagawa niya kung ito ba ay makakasakit or hindi. Kaya lang talagang may mga tao na mas madaling nakikita ang kapalpakan ng kaunting salita kaysa nakikita yung kabutihan na sinserong pagdaramdam niya. Pag-ingatan din niya ang kanyang sikmura. Pag-ingatan din niya ang kanyang likod at huwag masyadong magalaw-gaw. Baka siya ma-aksidente ng pagkadulas. She is being guided by the emperor. May gumaguide sa kanya. Ito ay maaaring espiritu ng isang nakatatandang lolo. Isang bahay o isang bakasyunan ang mabibili. Muling pagsabak ng kanyang esposo sa politika. Maaaring ito ay mas mataas na rank na. Pero sabi ko nga, dahan-dahan at hinay-hinay. Dahil sa bawat paghakbang, hindi alam natin kung ano ang pupuntahan pagdating sa politika. Hindi ko alam kung ito ipapagawa. Isang bakasyunan, i-renovate o ipapagawa. Nasa name ng dalawang mag-asawa. Dream will come true. Maaaring may pagbubuntis na magaganap. Pero kinakailangan pa rin ang pag-iingat. At baka ito ay maging delikado ulit. Sa karir, walang magiging problema. Financially, magbubumpa din. Maraming mga titira, natural na yon. Pero lahat yon magiging magdudulot lang yun sa kanya ng kasiyahan kasi lalo siyang makikilala. Kaya yung mga distractor, mas mabuting huwag nyo nang i-bash. Kasi doon siya lalong nakikilala. Maraming, eto sa husband niya, marami ang parating na offer ito. I don't know kung ito ay sa business or sa politika, pero both pagkakaperahan. Malapit sila sa pera. Malapit din silang dalawa sa sinasabing intriga. Work out. I don't know kung bakit, pero siguro pag-isipang mabuti. Kahit yung husband, kailangan magpa-check up kasi kailangan i-work out ang count. I don't know kung ano yung maaaring yun ay ang kanyang sperm count or baka pagbawalan sila sa mga food intake, yung mga ganyan. Kalungkutan. Sa gabi, kapag nag-iisa ang ating si Mrs. Alex Gonzaga, siya ay nag-iisip. Tinatanong niya bakit marami ang nagkakaroon ng negative na pag-iisip sa kanya, gayong wala naman siyang gustong saktan. Ayun o. Ayan. Ang sagot, kasi siya ay lapitin ng mga negative na intriga.
At gusto talaga siyang i-down. Ang problema, hindi lalo siya madadown, lalo lang siyang makikilala. Pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan. Iyan ang talagang prone na lagi niyo mararamdaman. Laban sa lahat ng mga obstacle to, lahat lalabanan daw niya. Lahat malalampasan. Tampo, natural na to mga pagtatampong unti-unti, mga pagtatampo sa mga tao sa paligid, pero kinikim-kim lang niya. Mag-ingat sa isang tao na malapit lang. Ito ay isang akala mo ay pag-asa. Pero ito ay sisira sa maganda niyang image. Ito ay nakakilala niya at nakakasalamuhan niya. Traidorang pagmamahal. Sabihin, kaibigan niya ito at ito ay maaaring magtraidor sa kanya. Ito yung mga hindi natupad dati na 2023 na gusto niya mangyari. I-work out nilang mag-asawa ngayon 2024 hanggang 2025. Mga depression ito. Mga false alarm, yan. Dinadanas niya ngayon. Pero still going siya. Happy siya. Dahil nalalampasan niya lahat. Sabi ko nga yung mga basher, kung gusto niya talagang pabagsakin siya, huwag niyo i-bash. Kaso hindi. Lalo niyo binabash, lalo siyang sisikat. Kaya, good to hear that. Ang mundo ni Alex Gonzaga ay napaka maintriga. Yun. Maintriga. So, kinakailangan na sumabay. Sumabay siya sa pag-agos ng intriga upang lalo siyang sumikap. Lalo siyang iniintriga, baliktad nga lalo siyang aangat. Mayroon siyang the white and the black one. Ibig sabihin noon, ang kanyang karakter ay talagang genuine. Siya yung hindi pretending. Pag gusto niya magtaray, magtataray. Pag gusto niya magbait, magbabait. Ganun. Just simple as that. Mahalin natin siya ng ganun. Kasi hindi naman siya masamang tao. Wow. Waiting. Sana nga ipagkaloob na makabuo ng maayos. Makakabuo ng baby na maayos. May isasakripisyo siya Kailangan niya talagang tumigil or magpahinga. Siguro kailangan niya ng rest talaga para mabuo ang dapat mabuo the baby. Mapagmahal na pamilya at kapatid, meron siya. Asawa, meron din. Kaya wala na siyang dapat panghanapin sa kanyang buhay. Maayos ang asawa niya. Center of attraction pa rin siya para sa asawa niya. Matayog ang pangarap na maaabot ng kanyang asawa, pero napakadaming pagsubok. Maging siya, matayog, malayo mararating ng bata ito. Mom niya at saka daddy niya, mga lang to, mga health, cholesterol, mga uric acid, yan kay mama niya, kay papa niya. Yan lang kanilang mga experience. At wag na niyang pansinin ang mga tao na naninira sa kanya kasi lalo siyang siraan, lalo siyang sisikat. O di, magpasira na lang para sikat. Doon masaya ang ibang tao. One time, I don't know, baka makaladkad din siya sa politika. Yes. Magandang sorpresa ito sa inyo. 2024 hanggang 2025. Kung talagang magpupumilit na magpahinga, ay magkakaroon ng baby. Ayan.
Okay? Ito ay 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Babasahin ko ito. Para po ito sa personal na sarili niya, ng kanyang kaisipan. Ito po ay ang kalungkutang binabattle niya at kainipan na binabattle niya kasi naghahantay siya ng isang kahilingan tungkol sa isang baby. Ito ay matutupad. Kailangan lang talaga ng rest. Financially, pagsasama, walang problema. Maaaring ito ay i-bash lang or pasirain ng ibang tao, pero ito ay mananatiling matatag, matibay. Ang health niya, matres lang talaga, nakikita ko, at saka yung kanyang pagiging hyper-dism. Super hyper siya. Wow. Kung prayer, kasi may something bad omen na ipinapasok kasi may mga taong gusto nga siyang pabagsakin, pero prayer lang po ang dasal, ang laban. Mananatili siya sa kanyang pagiging sikat sa pag-vlog. Sirain at hindi, sisikat siya. Naka-destined to be, sumikat siya ng sikat na sikat. At destined din na, I don't know kung ano ito, pelikula ito na maaring sa ibang bansa. Kasi malayo yun. Ayun. Thank you po. Yun po ang akin ngayong vlog tungkol sa ating kay Miss Alex Gonzaga. Bye-bye po.